Ang unang digmaang pandaigdig, ang Dakilang Digmaan, ay hindi lang isa pang labanan sa Europa. Ito ay isang pandaigdigang sakuna na nagpabago sa mga hangganan, nagpabagsak ng mga imperyo, at nagpakilala sa mundo sa digmaang industrial. Sa Europa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, isipin ang isang cafeteria sa high school, ang Britain, ang sikat na bata, ang Germany, ang ambisyosong bagong dating, ang France, na may galit pa rin mula sa nakaraang pagkatalo, at ang mga lumang imperyo tulad ng Austria-Hungary at ang mga Ottoman, lahat ay nagbabantayan ng maingat. Ang nasyonalismo, imperialismo, at isang mapanganib na paniniwala sa kaluwalhatian ng digmaan ay lumikha ng isang pulbura. Bawat bansa ay nagpapalakas ng kanilang militar, kumbinsido na ang isang mabilis, magiting na digmaan ay lulutas sa kanilang mga problema. Ngunit naghahanda sila para sa isang bangungot, hindi isang parada. Kaya, paano nagsimula ang lahat? Hindi lang isang dahilan, kundi isang perpektong bagyo ng mga alyansa, karera sa armas, ambisyong imperial, at isang malas na archduke sa maling lugar sa maling oras. Ang Dakilang Digmaan ay isang trahedya ng maling pagkalkula, kung saan ang mga pinuno na nabiyag ng pagmamataas at mga kasunduan, ay naglakad ng tulog sa isang labanan na guguli ng isang henerasyon. At ang mitsa, pumunta tayo sa Sarajevo. Ang sistema ng alyansa ng Europa ay nilayon upang mapanatili ang kapayapaan, ngunit lumikha ito ng dalawang malaking, armadong kampo, tulad ng mga batang nagtatali ng kanilang mga sintas ng sapatos sa palaruan. Ang Triple Alliance, Germany, Austria-Hungary at Italy, ay nangako ng mutual na depensa na nagbigay sa Austria-Hungary ng kumpiyansa na maging matigas sa Serbia. Ang Triple Entente, France, Russia at Britain, ay nabuo dahil sa takot sa lumalagong kapangyarihan ng Germany. Ang Britain, na nag-aalala sa hukbong dagat ng Germany, ay sumama sa France at Russia upang balansehin ang Central Powers. Ang problema, ang mga alyansa ay matibay. Anumang krisis ay maaring hilahin ang lahat. Ang isang labanan sa pagitan ng Austria-Hungary at Serbia ay agad na magsasangkot sa Germany, Russia, France, at Britain. Ang sistema ng alyansa ay isang doomsday machine, isang maling hakbang, at ang buong kontinente ay babagsak sa digmaan. Kailangan lang nito ng isang mitsa. Pumasok ang Sarajevo. Hunyo 28, 1904, Sarajevo. Si Archduke Franz Ferdinand, tagapagmana ng Austria-Hungary, ay bumisita sa Bosnia, isang rehiyon na gustong angkinin ng Serbia. Isang grupo ng mga batang nasyonalista na sinusuportahan ng Black Hand ang pumila sa ruta ng parada, umaasang makapagbigay ng dagok para sa kalayaan ng Slavic. Pagkatapos ng isang nabigong pagtatangka ng bomba, isang maling liko ang nagdala sa kotse ng Archduke na magkaharap kay Gavrilo Princip, na nagpapaputok ng dalawang nakamamatay na bala. Ang pagpatay ay nagulat sa mundo, ngunit hindi agad digmaan. Ang Austria-Hungary na natatakot sa nasyonalismo ng Serbia, ay nakakita ng pagkakataon na durugin ang Serbia at naglabas ng isang malupit na ultimatum. Sa walang kondisyong suporta ng Germany, naging matapang ang Austria-Hungary. Ang entablado ay nakahanda para sa paglala. Ang mga alyansa ay malapit ng gawing pandaigdigang sakuna ang isang lokal na trahedya. Nagsimula na ang countdown sa digmaan. Susunod ang mga deklarasyon. Nagpadala ang Austria-Hungary sa Serbia ng isang ultimatum na idinisenyo upang tanggihan. Sumang-ayon ang Serbia sa karamihan ng mga kahilingan, ngunit nagdeklara pa rin ng digmaan ang Austria-Hungary. Ang Russia, tagapagtanggol ng mga Slav, ay nagpakilos upang ipagtanggol ang Serbia. Ang Germany, na natatakot sa isang dalawang harap na digmaan, ay nagdeklara ng digmaan sa Russia, pagkatapos ay sa France. Upang marating ang France, sinalakay ng Germany ang neutral na Belgium. Ang Britain, na nakatali sa kasunduan upang protektahan ang Belgium, ay nagdeklara ng digmaan sa Germany. Sa loob lamang ng ilang araw, ang isang krisis sa Balkan ay naging digmaan sa Europa. Ang Central Powers, Germany at Austria-Hungary, ay hinarap ang allies, Britain, France, at Russia. Ang mundo ay nasa digmaan, at ang master plan ng Germany ay malapit ng subukin. Ang Schlieffen Plan ng Germany ay naglalayong iwasan ang isang dalawang harap na digmaan sa pamamagitan ng mabilis na pagkatalo sa France, pagkatapos ay lumiko sa silangan upang harapin ang Russia. Ang plano ay nanawagan para sa isang malaking pagwalis sa neutral na Belgium upang lampasan ang mga depensa ng Pransya at palibutan ng Paris. Ngunit matinding lumaban ang Belgium, na nagpabagal sa mga Aleman at nagdulot ng kaguluhan sa kanilang schedule. Ang pagkaantala ay nagbigay daan sa France at sa British Expeditionary Force na mag-reorganisa. Ang mga kalupitan ng Aleman sa Belgium, tunay at pinalaki,
ay nagpalakas ng suporta ng Allied at ganap na nagpasok sa Britain sa digmaan. Ang mabilis na tagumpay na inaasahan ng Germany ay nawala. Ang pagsalakay sa Belgium ay nagpabago sa opinyon ng mundo laban sa Germany. Ang digmaan ay hindi magiging maikli o maluwalhati. Sa halip, ito ay magiging isang brutal na pagtigil. Sa huling bahagi ng 1914, ang Western Front ay nagkaroon ng linya ng mga trinsera na umaabot mula Switzerland hanggang sa North Sea. Ang buhay sa mga trinsera ay paghihirap, putik, daga, sakit, at patuloy na takot sa kamatayan. Ang mga machine gun at artillerya ay nagpahirap sa mga lumang taktika. Ang mga sundalo ay naghukay upang mabuhay. Ang no man's land ay isang nakamamatay na disyerto sa pagitan ng mga linya. Nagutos ang mga general ng paulit-ulit na pagsalakay na nagdulot ng malaking casualty para sa maliit na pakinabang. Ang psikolohiyal na epekto ay napakalaki, shell shock, trauma, at isang pakiramdam ng paghihiwalay mula sa tahanan. Ang digmaan ay naging isang makina ng pagpatay na nagwasak ng isang henerasyon. Ang romantikong pananaw sa digmaan ay patay na. Ang katotohanan ay industrial na pagpatay, at ang labanan ay lumalawak ng lampas sa France at Belgium. Ang unang digmaang pandaigdig ay tunay na pandaigdigan na may labanan sa maraming panig. Sa silangan, sinalakay ng Russia ang Germany, ngunit nagdusa ng matinding pagkatalo sa Tannenberg. Ang tagumpay ng mga Aleman ay nagpahina sa Russia at nagpilit sa Germany na ilihis ang mga tropa mula sa kanluran. Sa Western Front, ang pagsulong ng Aleman ay napigilan sa Marne, salamat sa bahagi sa mga taksi ng Paris na nagmamadali sa mga tropa sa harap. Ang magkabilang panig ay naghukay, nagmamadaling lampasan ng isa't isa na lumilikha ng mga kilalang linya ng trinsera. Lumawak ang digmaan, sumali ang Japan sa Allies, sinakop ang mga kolonya ng Aleman sa Asia, sumiklab ang labanan sa Africa at sa gitnang silangan. Sumali ang Ottoman Empire sa Central Powers na nagbukas ng mga bagong panig. Ang labanan ay hindi na lamang European, ito ay pandaigdigan. Ang mga sundalo at yaman mula sa buong mundo ay nahila sa buhawi. Ang laki ng digmaan ay walang kapantay. Pagsapit ng Disyembre 1914, ang katotohanan ng digmaan sa trinsera ay nagpakita na. Sa bisperas ng Pasko, nagsimulang kumanta ng mga awitin at magpalitan ng pagbati ang mga sundalo sa magkabilang panig. Sa maraming lugar, umakyat ang mga lalaki mula sa mga trinsera, nagkita sa no man's land, at nagbahagi ng maliliit na regalo. Magkasama nilang inilibing ang kanilang mga patay at, sa ilang lugar, naglaro ng bigla ang mga laro ng football. Ang kapayapaan ay kusang loob, isang maikling sandali ng kapayapaan at pagkakaisa ng tao. Mabilis na ipinagbawal ng mataas na utos sa magkabilang panig ang karagdagang pakikipagkaibigan. Ang Pasko ng Kapayapaan ay hindi na naulit sa ganoong kalaking sukat. Ngunit nananatili itong isang malakas na paalala ng karaniwang pagkatao sa ilalim ng mga uniforme. Kahit sa digmaan, maaring magtagumpay ang kapayapaan, kahit isang araw lang. Ang mga unang buwan ng unang digmaang pandaigdig ay nagwasak ng mga lumang ilusyon at nagpabago sa mundo magpakailanman. 4 na imperyo ang babagsak, babango ng mga bagong bansa, at magbabago ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Winasak ng digmaan ang isang henerasyon, nagbigay kapangyarihan sa kababaihan, at nagpabilis ng pagbago sa teknolohiya. Ang pananampalataya sa pag-unlad at sibilisasyon ay napalitan ng pagkadismaya at trauma. Ang magulong pagtatapos ng digmaan ay maglalagay ng pundasyon para sa mas malaking labanan sa hinaharap. Ang pag-aaral ng mga pinagmulan nito ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano ang pagmamataas, mga alyansa, at maling pagkalkula ay maaring humantong sa sakuna. Ang mga aral ng 1914 ay nananatiling mahalaga ngayon. Ang mundo ay magpakailanman na bago ng isang digmaan na nagsimula sa isang bala. At ang mga alingawngaw nito ay humuhubog pa rin sa ating mundo.